Sa kasalukuyan po yung Presidential Task Force on Media Security ay gumagawa ng consultations with various media organizations at kahit yung mga individual na mga journalists para malaman natin kung ano yung estado ng media dito sa ating bansa, malalaman natin kung ano yung mga pangangailangan at mga challenges na kinakaharap ng media. Desidido ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS na palakasin pa ang seguridad para sa kaligtasan ng mga mamamahayag sa bansa. Ito'y upang masiguro na walang kinakaharap na problema ang mga ito na may kinalaman sa kanilang trabaho gaya ng harassment. Ayon kay PTFOMS Undersecretary Jose Torres Jr., binibisita nila ang mga press office sa bansa upang masiguro na nagagawa pa ng mga mamamahayag ang kanilang trabaho ng maayos at walang takot. Gusto rin po kasi nating ipagpatuloy yung tunay na pagdepensa ng kalayaan na pamamahayag, yung pagsusulong ng press freedom dito sa ating bansa. At napakaganda naman po yung ating sitwasyon ngayon, kahit man meron pang mga challenges, pero patuloy po yung pag-exercise natin ng kalayaan na pamamahayag na makikita naman at nakikita nating lahat. Layon din ang kanilang pagbisita na matulungan ang mga kawani ng media na nakararanas ng harassment at banta, personal man o in line of duty. Unang binisita ng PTFOMS ang Kamanaba Press Corps. Sinundan ng National Capital Region Police Office Press Club, Quezon City Police District Press Club at ang Philippine National Police Press Corps o PNP Press Corps sa Campo Crame. Doon sa online platform, doon sa digital platform, maraming mga misinformation, disinformation at mga threats na natatanggap yung mga kasamahan natin sa media. Kaya tayo naman sa PTFOMS ay inimbestigahan natin to kasama ang pulisya, kasama ang National Bureau of Investigation at iba't ibang mga otoridad at mga sanggunian ng ating pamahalaan upang tingnan at i-address yung mga threats against the media. Samantala, nilinaw din ng PTFOMS na hindi lahat ng kaso ng pamamaslang na naitala simula 1986 ay work-related. Sa naitalang 199 cases, 75 lamang ang napaslang na may kaugnayan sa kanilang trabaho. Nasa 73 ang hindi work-related. 12 naman ang walang record habang ang iba naman ay patuloy pang iniimbestigahan. Doon po sa mga not work-related cases ng media killings, marami po doon ang family issues. Marami po tayong nakita na mga away sa lupa, merong mga conflict among the family members. Meron din pong mga away sa mga magkakaibigan, merong mga issues na hindi po related talaga doon sa exercise ng press freedom at saka freedom of expression. Aminado din si Yusek Torres na nahihirapan sila sa ibang kaso ng pagpaslang sa mamahayag dahil sa kawalan ng witness. Meron din pong mga kaso na na-archive dahil walang witnesses or yung mga pamilya ay ayaw nang i-pursue yung kaso. Kahit man gustuhin ng gobyerno, gustuhin man ng piskalya, gustuhin man nating lahat na magkaroon ng hustisya, yung pamamaslang doon sa mga kasamahan natin sa media, kung hindi rin po makipag-ugnayan or hindi tumulong sa atin, lalong-lalo na yung pamilya, nahihirapan po tayo. Doon naman po sa threats against the media na nare-report po sa mga pahayagan, sa radyo, television. Ang problema po natin, wala pong nagfa-file. Dagdag ng PTFOMS, lubhang delikado ang buhay ng mga mamamahayag kaya't nakikipag-ugnayan sila sa Philippine National Police para sa seguridad ng mga ito. Paalala ni Yusek Torres sa mga media, maging responsabling broadcast journalist at agad na tumawag sa PTFOMS kung nakatatanggap na ng banta sa kanilang buhay. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.